magtatakip silim dito sa Barangay Poblasyon sa Batangas City, meron daw naghahasik ng lagim. Alas 5 pa lang ng hapon, nag-set up na ang aming grupo ng mga gamit. Maya-maya pa, isa-isa na itong nagsidatingan. Hanggang sa binalot na ng mga ibon ang himpapawid. Sa ganitong mga oras kasi, tila nagsisimula ng sumalakay ang tinatayang halos 100,000 mga ibon sa kanilang lugar. Opo, inuulit namin, 100,000 ibon. Kasabay nito, ang mga residente naglalabas ng mga payong at takip sa ulo bilang panangga sa mga dumi ng ibon. Kailangan ko ng banyo tsaka payong para matabunan yung ulo kasi may ipon. Tsaka baho, lalo pag umuulan. Ay siyempre pa ilag-ilag ka at maraming ipot. Lagi ka, kahit hindi na ulan, kinakapayong. Ang pinagsama-sama panghuni ng mga ibon, nakakadagdag sa nararamdamang kilabot ng mga residente. Tila ba may nagbabadyang panganib? Matapos ang isang oras ng akala mo'y hindi na matatapos na pagdating at paglipad ng mga ibon, kanya-kanya na silang pwesto sa mga kable at kawad ng kuryente na tila ba nananakop ng teritoryo. Ang mga ibong ito, tinatawag ng mga residente na layang-layang. Ayon sa barangay captain na si Tom, mahigit 2 taon na raw ang nakalilipas nung unang dinayo sila ng mga ibong ito. Ang impresyon namin, ito'y parang naging dumaan lang, pero doon sa nagtagal, parang naging buwan na, nandyan na sila. Mangilan-ngilan lang daw noon ang dumadapong ibon sa kanilang barangay. Pero ang ipinagtataka nila, sumasalakay lang daw ang mga layang-layang tuwing alas 5:30 ng hapon at umaalis pagsapit ng alas 5 ng madaling araw. Wala rin daw binibiling panahon ang pagdating ng mga ito. Umulan man o umaraw, kahit pa bumabagyo. Ito yung mga electric cable natin, telephone wires, medyo puzzle din eh. Kasi marami namang mga structure tayo dito, building, bahay. Pag dumapo na, dun lang sila talaga dumadapo sa mga cable. Ngunit ang malaking palaisipan para sa kanila, saan nanggaling ang mga layang-layang na ito? Pagsikat ng araw, ganito ang tumatambad sa syudad. Ang mga dumi ng ibon, nagkalat sa mga kalsada at ilang signages. Subalit ang pinaka-apektado, mga establishmento. Gaya na lang ng mall na ito na nagiging pugad ng mga layang-layang. Naiipon sa harapan ng mall ang mga dumi, ang mga customer tuloy na aasiwa. Ang common feedback talaga dyan is talagang yung madumi yung area at saka mabaho. Kaya naman tuwing umaga, bago magbukas ang mall, winawalis at binubuhusan ng tubig na may sabon ang kanilang harapan. Sa ngayon, dahil nga araw-araw sila nandito, kung dating meron kaming monthly general cleaning, mas napapadalas na ngayon. Nagiging twice a month na siya, and sometimes even weekly. Ang mga kliyente at empleyado naman ng bangkong ito, idinadaing din ang perwisyong dulot ng mga ibon. Tapos ang baho po ang paglilinis, baho. Kaya araw-araw kailangan linisin. Ang paniniwala ng mga matatanda sa Barangay Poblasyon, swerte raw ang pagdapo ng sanlaksang ibon na ito sa kanilang bayan. At mas maswerte raw, lalo na sa pera, kapag ikay naiputan. Pero tila kabaliktaran daw ito para sa street food vendor na si Eva. Nagiging matumal daw kasi ang kanyang negosyo
dahil sa pag-atake ng mga ibon. Siyempre, mandidiri sila naiputan pa sila. Kaya sila umalis ang tao. Paano kung mabibilang? Kaya kami nagpapayong. Ang kanyang sandata, malaking payong. Pagdating nila ng alas 6, nakapayong pa din naman kami dahil hanggang 7 pa dahil sila lumalabas alas 6 ng hapon. Ngayon, di nagpapayong na kami. Ang may bahay namang si Marilyn, sunod-sunod daw na sumabog ang mga transformer malapit sa kanilang bahay nang dahil sa pag-atake ng mga ibon. Matagal na hindi umulan. After nun, biglang umulan, yung mga transformers nagputukan. Sabi nung iba, dahil daw maraming ipot ng ibon, tapos yun, nabasa, kaya nagkameron na spark, parang nagdiklap na gano'n. Samantala si Frida, nangangamba para sa kalusugan ng kanyang mga anak. O baka mamaya may dalang sakit yung mga dumi nila, oo. Tsaka yung masyadong madami yung ibon, yun nga, yung mga feathers nila. Para makaiwas sa amoy at alikabok sa tuwing namamasyal sila, iniiwasan na lang daw nilang dumaan sa mga apektadong kalye. Naghahanap kami ng ibang way para hindi nila maamoy yung dumi ng ibon at saka yung mga naglilipadan na feather. Lalo pat ayon sa eksperto, maaari raw magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ang paglanghap ng mabahong amoy at balahibo ng mga ibon. Magkakos siya ng hika sa mga bata or sa kahit sa adult na tulad natin, or pwede rin na infected na fluids galing sa ibon maka-infect sa tao. Kung yung dadapuan niyang tao ay may allergy sa feathers or sa ibon. Gayunpaman, wala pa naman daw na itatalang pasyente na nagkasakit kaugnay ng mga dumi ng mga ibon. Pero hindi na raw ito hihintayin pang mangyari ng lokal na pamahalaan. Kaya tuwing gabi, kapag nakadapo na sa mga kable at kawad ang mga ibon, nagkakaroon ng general cleaning. Sa gabing ito, isang truck ng bumbero ang nagbobomba ng tubig sa sahig ng kalyeng ito na may habang 300 metro. Halos 15 katao ang nagtutulong-tulong sa paglilinis. Matapos ang pagbuga ng tubig at pagbabrush ng simento, nag-i-spray din sila ng organic disinfectant. Expected po namin na habang lumalapit po yung Pasko, ang December, lalo pong dadami yung mga ibon na nandito. Ayon sa City Environment and Natural Resources ng naturang lungsod, kahit patuloy ang kanilang pag-aaral sa pag-atake ng mga ibong ito sa kanilang lugar, naniniwala silang indikasyon daw ito ng magandang kapaligiran sa kanilang syudad. Tinitingnan namin na diverse pa, biodiverse pa yung city, at the same time ay nakakaengganyo pa talaga siya ng mga wildlife. Nanggaling pa raw ang mga layang-layang sa Northern Hemisphere. Kapag sobrang lamig na raw sa lugar na yon, lumilipat ang mga ito sa mas tropical o mas mainit na lugar katulad ng Pilipinas. Yung concentration ng air pollution less, at the same time pagdating sa gabi, yung noise pollution is yung decibel level niya mababa. So talaga napaka-conducive sa kanila. Hindi rin daw isolated case itong sa Batangas. Katunayan, may mga sighting na rin daw ng layang-layang sa iba't ibang mga lugar. Matatandaang noon lang Pebrero, langkay-langkay rin ang mga ibon ang sumalakay sa himpapawid ng San Pablo sa Laguna. At ang mga ibong umatake roon, layang-layang o barn swallow din, katulad ng mga ibon na umaatake ngayon sa Batangas City. Mahilig din daw lumagi sa mga urban community ang mga ibong ito, katulad ng sa Batangas. Dahil dito, wala silang mga kinatatakutang predator o yung mga sasalakay sa kanila. Sa nakalipas na mahigit 2 taon, dahil sa paglusob ng mga ibon, nagbago ang buhay ng mga tiga-barangay poblasyon. Pero dahil takda ito ng kalikasan, natutunan na lang din nilang makiayon. Tunay ngang sa mundong ito, marami tayong kahati.